Magandang hapon po sa ating lahat. Ibigay po natin ang best clap offering sa ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sabihin mo sa iyong katabi, nagbago man ang taon, ngunit hallelujah! Glory to God! Sa buhay mo, hindi ka pa rin nagbago. Nandyan ka pa rin ng Sabato. Amen po. Palakpakan natin ang Diyos. Mukhang nagbago ang taon, ngunit ikaw at ako talagang itinalaga ng Diyos na tuwing Sabato ay nandito po tayo upang manalangin at mag-intercede para sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Praise God! Hallelujah! So bago po natin basahin ang salita ng Diyos, nais ko pong tanungin ang bawat isa sa atin. Ano ba yung expectation natin sa year 2025? Victorious. Victorious? Triumph? Ano pa? Magda-diet na. Magda-diet na. Ano pa po? Mag-declare kayo. Ano po ang inaasam ninyo na mangyari, na maganap sa inyong mga buhay ng year 2025? Ano daw? Abundant blessing. Abundant blessing. Ayan. Tuloy. Hallelujah. So, kanina ang unang sinabi po ni Sister Nadine, ang sabi ni Sister Nadine ay victorious year 2025. Di po ba? Pag sinabing victorious, pag sinabing victory, bago magkaroon ng victory, anong mangyayari? May battle. So, napakadaling magsabi, di ba? Kasi po ang tinitignan po natin yung end results. Di ba? Lord, ang gusto ko po victorious ako. Eh di ba, paano mo mas maisisigaw na victorious ka kung hindi ka nakipaglaban? So, kapag hiningi mo sa Diyos na victorious ka, dapat mula pa lang ng January 1st, nagsisimula ka na sa training mo. Diba? Kasi tayo po ay kagaya po ng isang sundalo na tayo po ay nakikipaglaban. Kaya yon. Mula sa araw na ito ay narinig ninyo ang declaration ni Sister Nadine, i-intercede nyo na siya. Ayan, glory to God. So sa araw na ito, mayroon pong mensahe ang Diyos sa atin bilang unang Sabato po ng taon na kung saan ito po ay napakahalaga na mga declaration natin sa araw na ito nang sa ganon sa buong taon nandoon po ang pagsama ng Diyos sa atin. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa 1 Chronicles chapter 4. Ayan. 1 Chronicles chapter 4, beginning verse 9 to 10. Dinala po tayo dito po sa buhay ni Jabez. Sabi po dito sa 1 Chronicles chapter 4, beginning verse 9 to 10, ang sabi, si Jabez ay higit na marangal kaysa mga kapatid niya. Jabez ang itinawag sa kanya sapagkat ito ang wika ng kanyang ina. Ipinanganak ko siya sa gitna ng hapis. Ngunit tumawag si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, ilayo ninyo ako sa kapahamakan para hindi ako mahirapan. At ipinagkaloob naman ng Diyos ang kanyang kahilingan. Ang Diyos po ang mapapurihan. Pwede po tayong manalangin sa oras na ito. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, and by the power of the Holy Spirit, salamat po, Diyos, sa pagkakataon sa unang Sabato ng taon. Kaming lahat na narito ay dinala niyo po ang aming panyapak upang kami, O Diyos, ay malayang makasama ang inyong banal na presensya sa lugar na ito at upang ang bawat isa, O Diyos, ay malayang makadulog sa inyong, O God, sa banal na trono na, O Diyos, kalakip ng aming pananampalataya na sa aming pananalangin, Ikaw na Diyos ay tapat, banal, makapangyarihan at tumutugon sa bawat panalangin. O Diyos, salamat sa araw na ito, pagpalain yung mga salita na may pahayag, pagpalain yung abang lingkod, at pagpalain yung bawat isa na makakarinig
ng inyong mga salita at ito po ay magbigay sa amin ng lakas, pag-asa, O Diyos, O God, na sa buong taon, Ikaw na Diyos ang aming laging kasama, O God, nang sa ganon, walang pagsubok, O Diyos, na hindi namin mapagtagumpayan sapagkat Ikaw ay aming kasama. Salamat po, pagpalain mo, O Diyos, ang inyong salita at tunay ang araw na ito ay ganap mo ng pinagpala sapagkat we know and we believe, Lord, sa umpisa pa lang, ang banal na Santong Espiritu ang aming kasama. Salamat po, purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, luwalhatiin ka. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen and amen. Hallelujah! So, dinala po ako dito sa istorya po ni Jabez na kung saan ay narinig na po natin ito minsan. Itinuro po ito ni Pastor Lelaine. Amen po, naalala po natin na si Jabez ay kung saan pinangalanan siyang Jabez sapagkat nung ipinanganak siya ng kanyang nanay ay labis na kahirapan ng kanyang naranasan. Kaya ito po ay si Jabez meaning is born in pain. So, doon pa lang, ang pangalan pa lang ni Jabez ay nandun na ay nakaranas na siya ng ang kanyang magulang ay nandun ang sorrow, nandun ang kahirapan, nandun ang pain. Ngunit si Jabez, ito po ay napakagandang kwento sapagkat nung ipinanganak siya, bagamat siya ay lumaki at nakaranas ng paghihirap, nang magkaroon po siya ng pagkakataon na makilala ang Diyos ng Israel at siya po ay nanalig at nanampalataya, hindi po siya pumayag na hindi mabago ang kanyang sitwasyon. Hello? Kaya doon po ipinarealize ng Diyos na ikaw at ako, na mga mananampalataya that we are connected to God, ay nandun po yung power within us, within our prayer, within our declaration, na kung saan ay sa ating mga prayer ng mayroong pananampalataya, nandun po ang pagkilos ng banal na Santong Espiritu. So, na-witness po natin nung nag-service po tayo ng January 1st dito, glory to God, sa buhay po ng isang kapatid natin na naka-experience siya na ang daming tumupo sa katawan, na halos hindi siya makatulog at nag-approach po siya kay Reb na ipag-pray siya at doon nakaranas po siya ng deliverance. Without God's presence at without yung ating pananampalataya, ano ang kaya nating gawin? Pero sabihin mo sa katabi mo, dahil ikaw ay nananalig sa Diyos, napakalaki ng magagawa ng iyong panalangin. Amen. Amen po. So, glory to God kasi po ay tinuruan tayo ng Diyos upang paano natin i-reach out ang Diyos. At sa pag-reach out natin sa Diyos, sa panalangin may pananampalataya, pwedeng mabago ang ating kalagayan. Kaya po, sa buhay po ni Jabez, sabi po dito, sabi po niya sa binasa natin, ang sabi po niya, itinawag sa kanya, Jabez ang itinawag sa kanya, sapagkat ito ang wika ng kanyang ina, ipinanganak ko siya sa gitna ng hapis. Ngunit tumawag si Jabez sa Diyos ng Israel at sinabi, pagpalain po ninyo ako. Pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain, ilayo ninyo ako sa kapahamakan para hindi ako mahirapan at ipinagkaloob naman ng Diyos ang kanyang kahilingan. Ito po yung buhay po ni Jabez ay, ito po yung nag-represent ng 2 taon. Anong ibig kong sabihin ng 2 taon? Ito po yung taong nakaraan at ito yung taong paparating. Ito po yung taon ng 2025. Isipin po natin 2024 and 2025. So, ang buhay po ni Jabez, ito po ay isipin po natin na tayo po mag-represent po tayo bilang mananampalataya na ang buhay dati ni Jabez, siya ay ipinanganak in pain. Ibig sabihin, nakaranas siya ng paghihirap. Pero itong panahon ng paghihirap,
dumaan man sa mga taon sa ating mga buhay na tayo ay nakaranas ng mga paghihirap, nakaranas ng mga iba't ibang pagsubok, pero nasa atin din po kung paano ito mabago. Sinong agree sa akin? At sa ganang atin, wala tayong kayang gawin. Ano ba ang kaya natin gawin pag nahihirapan po tayo? Ang umiyak? Magkulong? Hindi yung tayo lang na wala ang Diyos. Magreklamo? Makipag-away? Magalit? Kumbaga lahat ito ay hindi makakapagbigay ng solusyon sa ating mga problema. Masolusyonan man siguro natin, pero hindi po ito makakahigit sa kayang gawin ng Diyos. Kasi po yung kagaya po ni Jabez nang sabi niya ay, Panginoon, tulungan mo ako. Alisin mo ako sa sitwasyong ito. At sabi niya ay, ito po yung hiningi po niya, yung hiningi po ni Jabez, sabi niya, pagpalain po ninyo ako, palawakin ninyo ang aking lupain. So, ibig sabihin, kung ano po yung natamasa natin noong year 2024, pwede nating hingin sa Diyos na palakihin pa niya. Hello? Na kung ano yung nagawa mo, ano yung naabot natin noong year 2024, pwede nating hingin na sa year 2025, magkaroon po ito ng progress. Di po ba? Na yung mga nag-opening prayer ng year 2024 sa 2025, pwede na silang mag-exhort, pwede na mag-prayer lead. Amen. At yung mga hindi naman nag-opening prayer, kagaya ni Brother Woody, at kung magtuloy-tuloy ka, Sister Lindel, ay itong taong ito, ay gagamitin ka na rin ng Diyos, di ba? At makita na rin natin doon ang pangalan ni Sister Lindel, opening prayer meeting, di po ba? So, ibig sabihin, nandoon po yung kakayanan ng Diyos na tayo po ay palakihin, palawakin ang ating tinatamasa noong nakaraang taon. Dahil ito po ay tayo po ay nananalig sa Diyos na kayang gumawa ng himala ang Diyos. So, kung sabi po nila ang taong nagdaan, kung nahirapan po tayo, dalawa lang po ang option ng tao. Ang manatili ka sa kalagayan mo o gagawa ka ng hakbang na mabago ang kalagayan natin nung nakaraang taon. Sino po dito ang nais manatili sa dating kalagayan na nahihirapan? Di ba? Ayaw po natin yon. Kaya gusto natin ay tayo po ay mabago ang ating kalagayan. At kung nung nakaraang 2024 ay bilib po lahat po tayong nakaupo dito, wala pong hindi nakaranas ng pagsubok dito. Sino ba ang hindi nakaranas? Sino po ang hindi umiyak ng year 2024 dito? Hello? Lahat po tayo ay umiyak, lahat po tayo ay dumanas ng pagsubok. Pero, glory to God, tayo po ay binigyan ng Diyos ng isang tools na kung saan kalakip ng ating pananampalataya ay makamtan natin ang napakagandang inihanda ng Diyos ng year 2025. Kaya po ngayong araw na ito, nais ko pong dalhin natin a prayer and beginning a new year. Kung tayo po yung bibigyan ng Diyos ng pagkakataon, nahihingi tayo sa Diyos through prayer, ano po ang hihingin natin? Hello? Ano kaya ang number one na hihilingin natin sa Diyos? Na yung buong taon, kasi po wala pong nakasulat sa Biblia na ikaw ay tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, hindi ka na makakaranas ng kahirapan. Hindi ka makakaranas ng pagsubok. Of course, lahat po tayo ay dadanas po ng pagsubok, pero dahil po sa grace ng Diyos, dahil po sa pagpapala ng Diyos, sapagkat ang sabi ng Diyos, wala pang pagsubok na hindi naranasan ng tao. Subalit sa panahon na tayo po'y maranasan natin ng matinding pagsubok, bibigyan tayo ng Diyos ng lakas upang mapagtagumpayan ito. Ito po yung miracle doon. Na sa panahon ng pagsubok, bibigyan tayo ng Diyos ng lakas upang mapagtagumpayan ang pagsubok. Kaya po,
Sa buhay po ni Jabez, tayo nakaka-bless po kasi po tinugon siya ng Diyos. Ang sabi po ng binasa natin, pinagkaloob naman ng Diyos ang kanyang kahilingan. Napakasarap po sa pakiramdam na yung kahilingan natin sa Diyos ay ipinagkaloob ng Diyos. Amen po? Kaya that's why, sa prayer po natin, pag tayo po ay nanalangin, I know and I believe, marami po tayong prayer request sa prayer box na yan. At lagi nating ipinagpipray sa dulo po ng prayer natin, Lord, mangyari po ayon sa inyong kalooban. Kasi po, madaling humingi, madaling magsabi ng mga bagay na hinihingi natin sa Diyos. Pero minsan, pag humihingi po tayo, hindi natin alam kung ano yung kakaharapin natin. Di ba? Kagaya na lang po ng, halimbawa, humingi tayo, di ba? Good intention. Ang prayer po natin, Lord, gusto ko sa taong ito, year 2025, ay makita sa buhay ko ang pag-ibig. Di po ba ang ganda? Yung intention natin ay mag-reflect sa atin si Jesus. Mag-reflect sa atin ang Diyos sapagkat siya ay Diyos ng pag-ibig. Kumbaga ay masaya tayo na makapagbigay ng glory sa Diyos sapagkat ang hingin natin sa Diyos na makita sa buhay natin na sa taong year 2025, Lord, mag-manifest sa akin ang pag-ibig. Pero alam ba natin paano natin harapin yon? Hello? Siguro first time halimbawa ni Sister Lindel, ang prayer niya sa Lord, Lord, salamat sa Diyos at nabago ako. At ang dalangin ko ng year 2025, punuin mo ang aking puso ng pag-ibig. Makita sa aking buhay ang pag-ibig. Alam ba natin, the day na ipinag-pray natin na makita sa buhay natin ang pag-ibig ni Kristo, ang lahat na ng makakaharap natin, hindi ka ibig-ibig. Di ba? Napakadaling sabihin na, Lord, mag-manifest sa akin ang iyong pag-ibig. So, good intention to give glory to God na mag-manifest sa atin ang love of God. Pero hindi natin alam the process. Ano ba ang process? Di ba? Ang process nun ay masakit. Kasi pwede kang, may mga taong mag-insulto sa atin, may mga taong magda-down sa atin, may mga taong siraan tayo, may mga tao na i-condemn tayo. Pero ang prayer natin, Lord, let your love mag-manifest sa akin. Kaya mo kayang i-manifest sa panahon na ikaw ay siraan, ikaw ay galitin, ikaw ay i-down, o mga bagay na ipapahintulot ito, ay gagawin ito ng kaaway. Since na ipinag-pray natin, ito ay permissive will. Sinagot lang ng Diyos ang prayer natin. Hindi natin alam. Kagaya ng sinabi ni Sister Nadine, subito, Lord, victorious year. Pero hindi mo alam pa, bago mo i-proclaim ang victory, kailangan magkaroon ka ng battle. Di po ba? So napakasarap po na banggitin ang mga bagay na ito, pero ang hindi natin alam, yung process na makita po sa atin, ay ito po ay mabigat. Pero glory to God, since na tayo po bilang mga anak ng Diyos, sabi nga po ng Bible, we are not more than Jesus. Kung si Jesus nakaranas na siya ay ipahiya, siya ay tawag dito, sa harapan ng madla, siya ay nilagyan ng koronang tinik, lahat naranasan niya. Since sinasabi po natin, we are the followers of Jesus Christ, mararanasan din po natin ang mga ito. Kaya sa buong taon, ay mayroon po akong 3 dito na prayer request na napakahalaga na kailangan nating hilingin sa Diyos nang sa ganon, ang buong taon ng year 2025, ito po ay napakagaan nating harapin ang year 2025. Ang number 1 po na maging prayer natin sa Diyos na hilingin natin sa Lord ay, bless me, Lord, with your peace. Kapayapaan. Di po ba? Ang kapayapaan, ito pong kapayapaan na ito po ay, hindi po ito kapayapaan na mula sa mundo. Ang tao na sinasabi nila na kapag sila ay payapa na, kapag
ang tao sa mundo na payapa na sinasabi nila, ano pong sinasabi nila? May pera na ako sa bangko, napag-aral ko ng mga anak ko, malusog ako, maganda ang bahay ko. So kumbaga ito yung mga nakamtan sa mundo na sinasabi ng mga tao sa calculation ng tao ay payapa na masarap na ang tulog sapagkat handa na siya na harapin ang maraming taon sa kanyang buhay. Pero ang tanong, sino ang nakakaalam kung ano ang dala ng year 2025? Wala. Wala pong nakakaalam. Pero kung sa ating mga buhay mula sa first day of the year 2025 ay nasa atin po ang kapayapaan na mula sa Diyos, sapagkat ang ating Panginoong Hesus, siya po ang Prince of Peace, na ang kapayapaang dala niya, bigay niya sa atin. Ano man ang maranasan natin, tayo po'y payapa. Masarap ang tulog. Kasi po, ang sabi po ng Panginoong Hesus sa John 15:7, kung mananatili kayo sa akin at ang aking salita ay mananatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong maibigan at ito ay ipagkakaloob sa inyo. So ano pong susi doon? Manatili tayo sa Diyos. Kagaya po ng sinabi ni Rev last Wednesday, ang Diyos ang puno, tayo ang mga sanga. Kailangan tayo po ay connected. Kapag ang sanga ay connected sa puno, ikaw at ako, masarap ang tulog, mahimbing ang tulog, sapagkat alam natin, ang kapayapaan na tinatamasa natin ay mula sa Diyos. Sapagkat hindi po natin alam kung anong kakaharapin natin. Ngunit since na ikaw at ako, tayo po ay connected sa Diyos, ang kapayapaan ay dinadaloy ng Diyos sa bawat araw sa ating buhay. Paggising natin sa umaga, mag-pray po tayo, ipagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga buhay. Anong mangyayari? Payapa na tayo. Di po ba? Hahayaan na natin na ang Diyos, ilid po niya tayo sa maghapon. So, kapag hinayaan natin na ang Diyos, ililid po niya tayo sa maghapon, di po ba nakaka-excite? Sino po ang excited? Di ba? Kasi hindi mo alam. Ikaw lang ay magpipray ka sa umaga, magpray ka sa Lord. Ipinagkakatiwala ko ang aking buhay sa araw na ito. Kayo na po ang mag-ingat, maghari, magpala sa aking buhay. Mangyari po ang inyong kalooban. So sa bawat umaga, nagpray po tayo ng ganun. Ano pong mangyayari? Payapa na tayo. Pagpasok mo sa trabaho ng umaga, pagsimula mo sa pagtrabaho, kakanta-kanta ka na lang. Punong-puno ng kapayapaan ang ating mga puso sapagkat ipinagkatiwala natin sa Diyos ang ating mga buhay. So kung paano natin ipinagkatiwala sa Diyos tuwing umaga at sa umpisa ng taon, ipagkatiwala natin ang ating buhay sa Diyos, ang kapayapaan ay ibibigay po ng Diyos sa atin sapagkat ang Diyos ang hari ng kapayapaan. Ang kapayapaan na kaloob ng Diyos sa atin, ito po ay priceless. Ito po ay precious. Amen po. Dahil hindi ito matatagpuan kahit saan ka magpunta, ito po ay mula sa Diyos. Hindi po ito nakukuha sa pagbili ng mga mamahaling linsola para magkaroon ka ng masarap na tulog. Hindi ito makukuha sa bibili ka ng orthopedic bed, orthopedic na unan, o water bed, o ano pa mang bed yan, para ka lang magkaroon ng masarap na tulog. Kung hindi, ito pong kapayapaan na ito priceless sapagkat ito ay kaloob ng Diyos. Kaya po, napakasarap po na ang hingin natin sa Diyos sa bagong taon na ito, Lord, bless me with your peace. Bless me, Lord. Kasi po, pag nasa atin na ang kapayapaan, napakasarap po. Ano man ang harapin natin, tayo po ay payapa sapagkat kasama po natin ang ating Diyos na buhay. And number 2 po na hingin natin sa Lord ay, Lord, bless me indeed with your presence. Napakahalaga po ito. Payapa na tayo. Number 2 po na hingin natin, presensya ng Diyos. Amen. Hindi po ibig sabihin, tingnan niyo po, si Moses at saka si Joshua, ano po ang hiningi nila sa Diyos? Ang presensya. Mahalaga ang presensya ng Diyos sapagkat hindi po sinasabi ng Biblia
na kapag hiningi natin, sumasa atin ang presensya ng Diyos, ay hindi po tayo haharap ng anumang battle. Pero kapag nasa atin ang presensya ng Diyos, anuman ang harapin natin, the Lord will comfort us. Yes, amen. Kapag nalulungkot tayo, pag nahihirapan tayo, kapag tayo ay nangangailangan o anumang sitwasyon, kapag sumasa atin po ang presensya ng banal na Santong Espiritu, siya po ang nagko-comfort sa atin, siya po ang nagpapalakas sa atin, at tayo po niyayakap ng Diyos ng kanyang buong pagmamahal. Anuman ang kaharapin natin, pag nasa atin po ang presensya ng Diyos, walang takot na maghahari sa ating mga puso. Kaya po, sa taong ito, ang hilingin natin sa Diyos ay ang kanyang banal na presensya na kailanman hindi po niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, sapagkat kung kasama natin ang presensya ng Diyos, wala pong kabiguan ang mararanasan natin. Anumang hirap, anumang sakit, o anumang pagsubok ang maranasan natin, sa oras na kasama natin ang presensya ng Diyos, nandyan lagi ang way out. Bibigyan tayo ng Diyos ng way out, ng comfort, ng lahat ay ipagkakaloob ng Diyos. Because in the fullness of God's presence, there is love, there is healing, there is blessing. Lahat po ng ating pangangailangan ay ipagkakaloob po ng banal na presensya ng Diyos. And number 3 po na hingin natin through prayer in this year, Lord, bless me indeed with your promises. Na kung saan tayo po ay, bakit po ito'y pinaalala ng Lord na i-bless po tayo ng Lord through God's promises? Kasi po, hindi po natin masasabi kapag po yung degree ng mararanasan natin sa buhay, kapag po tayo po ay humahawak sa presensya ng Diyos, ano pong nangyayari sa atin? Nagkakaroon tayo ng pag-asa. Dahil sa pangako ng Diyos. Kasi po, ang nangako sa atin ay Diyos na makapangyarihan, Diyos na tapat, Diyos na kailanman hindi po niya babaliin ang kanyang mga pangako. Na kung saan, ikaw at ako kapag mayroon kang pinanghahawakan na pangako ng Diyos, ano man ang inyong nararanasan, ano pong nangyayari? Gumagaan po yung ating dalahin. Ilan po yung mga memory verse natin ng mga promises ng Lord? Magsabi po tayo, Jeremiah 33 verse 3, ano pong sabi doon? Call unto me on the day of trouble. Ano, Psalm 50:15? Call unto me on the day of trouble. I will deliver you and you shall glorify my name. Jeremiah 33:3. Tumawag kayo sa akin, kayo ay aking sasagutin at ipapakita ko sa inyo ang mga bagay na mga mahiwaga na hindi pa ninyo nakita. So napakarami pong mga pangako ng Diyos sa atin, yung pinanghahawakan natin ang sabi ng Lord, for I know the plans that I have for you, plans to prosper you, not to harm you, and plans to give you future and hope. Kaya po, kapag po pinanghawakan natin ang mga pangako ng Diyos, ano pong nangyayari sa atin? Kahit may hinaharap tayong problema, nakangiti po tayo. Diba? Kasi laging may pag-asa. Kahit ang bigat-bigat ng mga hinaharap natin, pag tayo po ay humahawak sa mga pangako ng Diyos, hindi po tayo nanghihina. Kahit wala na po tayong mga resources, kapag po dineclare natin ang mga pangako ng Diyos sa Psalm 23 verse 1, si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Kahit kabi-kabilaan ng mga pangangailangan, kapag po pinanghawakan natin ang pangako ng Diyos at i-declare po natin, ano pong nangyayari sa atin? Ang napakadilim na sitwasyon, nagkakaroon po ito ng liwanag. Sapagkat ang nangako sa atin, sabi po ng salita ng Diyos, ang kanyang mga salita ay hindi babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Kung hindi ang kanyang mga pangako, kapag ito'y pinanghawakan natin, ito po'y mangyayari at magaganap sa ating mga buhay. Kaya po, God is good, God is faithful. 2024, ito po ay year na kung saan napakarami nating naranasan, napakarami nating na-attain na mga bago, napakaraming ipinaranas ng Diyos sa ating mga buhay. And we know and we believe, year 2025, i-declare po natin, bagamat konti lang po tayo, i-declare po natin na ang lahat ng mga upuan na yan
tuwing Sabato ay mapupuno. Amen. Amen po. Hindi lamang po tayo yung mananatili na tuwing Sabato nandito. Bagkus, ang bawat isa na nandito po sa church, magkaroon po sila ng burden na ang Sabato ay mahalaga. Amen po. At doon ay sila po'y pupunta rito at kapag po napuno ito ng Sabato at doon ang mga bawat isa ay manalangin, mag-declare manampalataya at doon kagaya po ni Jabez, ang sabi po ng salita ng Diyos sa 1 Chronicles chapter 4, 9 to 10, ang sabi ng Diyos, ang kahilingan ni Jabez, ito po ay tinugon ng Diyos. Ito po ay nangyari at naganap. Kaya ikaw at ako ngayong araw na ito, magkaroon po tayo ng prayer, magkaroon po tayo ng declaration, magkaroon tayo ng pananampalataya at huwag po tayong tumigil hanggat hindi po ito nagaganap. Tayo po ay manalig manampalataya ng ating Diyos. Siya po ay kikilos. At ikaw at ako, mawi-witness natin na year 2025, may mga bagong bagay na gagawin ang Diyos. May mga bagong bagay na ipagkakaloob ang Diyos. May mga bagong bagay na ikaw at ako, gagamitin tayo ng Diyos. Sapagkat wala tayong ibang nais, kundi mapapurihan, madakila, maluwalhati ang ating Diyos na buhay. Kaya po, year 2025, itong tatlong ito napakahalaga. Lord, bless me with your peace. Lord, bless me with your presence. Lord, bless me with your promises. At doon po, kumuha po kayo ng notebook o anuman isulat po natin ang mga promises ng Lord. O kaya isulat natin sa tablet ng ating mga puso na sa oras na haharap tayo ng anumang pagsubok, tayo po panghawakan natin ang pangako ng Diyos. Kaya ikaw at ako, huwag po tayong manghinawa sa pananalangin. Sapagkat sa pananalangin, there is power in prayer. There is power in the name of Jesus. There is power in declaration. Kaya po, mamaya pag nag-pray po tayo, ikaw at ako, mag-declare po tayo, huwag tayong tumigil, manalangin po tayo, katukin po natin ang pintuan ng langit, ang trono ng Diyos, nang sa ganon, mararanasan po natin ang salita ng Diyos, ang kanyang pangako, mangyari po ito sa ating mga buhay. Amen po? Kaya sa oras na ito po ang salita ng Diyos, tandaan po natin, ang sabi po niya sa Luke 18:27, ano man ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. At sabi po sa Mark, ang sabi niya, ano man ang hilingin niyo sa panalangin, manalig kayo na natanggap na ninyo at ito nga ay matatanggap ninyo. So napakarami pong mga promises ng Diyos, panghawakan natin ito, panampalatayaan natin, huwag tayong tumigil, huwag tayong tumingin sa bilang, kung hindi, tayo po ay tingnan po natin, panghawakan natin ang ating pananampalataya at ang ating Diyos na buhay ay kikilos for God's glory. Amen po? So ngayong araw na ito, tayo po ay tatayo, tayo po ay mag-petition sa harapan ng Diyos, and we know and we believe through faith ay mangyayari po ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Palakpakan po natin ang Diyos. Glory to God. Hallelujah, hallelujah.